Nagliyab ang dredger vessel na yan sa Manila Bay kaninang hapon. Makikita ang makapal na usok sa isang bahagi nito. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagkasunog sa MV Hines 31. Agad rumesponde ang dalawang barko ng PCG kabilang ang BRP's Hindangan at BRP Suluan. Napula ang sunog bandang alas 4:30 ng hapon. Wala pang detalye tungkol sa sanhi ng sunog at kung may nasaktan sa insidente. 6 na araw bago magpasko, marami na ang mga pasaherong piniling umuwi ng maaga sa kanilang probinsya. Kumustahin natin ang sitwasyon sa PITX sa live report ni Von Aquino. Von. Ato, maya't maya na dito sa PITX ang dating ng mga pasahero, no? Sila yung mga uuwi na probinsya para doon mag-celebrate ng kanilang Pasko. Si Alma Relio na patungong Camarines Sur maaga raw bumiyahe para hindi na mahirapan sa weekend kung kailan mas inaasahang dadagsa ang mga pasahero. Ang OFW na si Richard mula Taiwan, babiyahe na ngayon patungong Quezon. Kasabay na pagdagsa ng mga pasahero, mahigpit din ang seguridad sa loob ng terminal. Masusing inspeksyon ng mga bagahe at may K9 units din. Sabi ng pamunuan ng PITX, bukas hanggang Lunes nila inaasahan ang peak ng mga pasaherong babiyahe sa probinsya para sa Pasko. Para hindi maipit sa flow ng maraming pasahero pag mag-uwi. Atom, ayon sa pamunuan ng PITX, as of 8 p.m., umabot na sa mahigit 160,000 yung foot traffic dito sa terminal. Sa ngayon ay hindi pa naman daw fully booked ang mga biyahe. Atom? Maraming salamat, Von Aquino. Paalala sa mga babiyahe sakay ng Roro pa Visayas, bawal ang pork products sa mga probinsya roon bilang pag-iingat sa African swine fever. Sa NAIA naman, humaba ang pila sa mga check-in counter. May report si Chino Gaston. 3 bagong X-ray machine ang inilagay sa Northport Passenger Terminal para mapabilis ang pag-inspeksyon. Naiayos na rin ang iba pang pasilidad. Hinahabol ding matapos ang bagong centralized air conditioning system. Mas mabilis paglagay po ng bagahe diyan, tuloy-tuloy na at makikita naman po agad niya ng ating baggage X-ray operators kung meron po ba sa mga bagahe yung mga ipinagbabawal. Dahil inaasahang mas komportable sa terminal, kahit 9 na oras para maghintay si Jocelyn na pauwi ng Bacolod City, okay lang. Maaga kami kasi minsan matraffic, mas maganda maaga. Ayon sa Philippine Ports Authority, posibleng umabot sa 4.5 million na mga pasahero ang daraan sa mga pantalan mula December 15 hanggang katapusan ng Christmas season sa January 3. Pinakamarami sa Batangas Port kung saan dumaraan ang Rore buses papuntang Visayas at Mindanao. Ngayon pong Disyembre, inaasahan natin na yung dagsa ng mga pasahero ay dadami pa kumpara noong Nobyembre dahil kakaunti po yung bumiyahe nung undas. Paalala sa mga magro-roro, huwag magdala ng pork products dahil bawal ito sa mga probinsya sa Visayas dahil sa pag-iingat sa African swine flu. Sa NAIA 3, bigat ang traffic ng mga sasakyan sa departure area ng terminal. Pila din sa mga check-in counter ng international at domestic flights. Ayon sa Manila International Airport Authority, 140 hanggang 150,000 na pasahero ang dumaraan sa NAIA araw-araw mula nang nagsimula ang Christmas season noong December 15 at aabot sa 156,000 pagdating ng December 22. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Galing daw sa simbang gabi ang ilan sa 20 kabataang nasangkot sa rambol sa Sampaloc, Maynila. May spot report si Jomer Apresto. Kita sa CCTV ang takbuhan ng mga kabataang yan sa Lacson Avenue sa Barangay 411, Sampaloc, Maynila. Maya-maya, ilan sa kanila nagbatuhan na ng mga molotov at bato. Takbo roon, takbo rito. Ang mga tila nagpapatinterong kabataan, hindi alintana ang mga sasakyang dumaraan. Nasa 20 ang sangkot sa riot at ilan sa kanila
nagsimbang gabi pa raw bago nakipag-rumble. Riot gang war, yun ang assessment namin sa kanila. Mga bata, minor, 8, 9, 10, 11, 12. Yung iba kasi galing sa simbang gabi. Pati ilang sasakyan, tinamaan. Kaya lang, ang magulang pong ito ay sinasabi na dali na lang sa kulungan yung kanyang anak, hulihin, 'di ba? At wala din daw po sila ibabayad dun sa damage na nagawa sa sasakyan ng aming kabarangay. Ang Manila Police District agad daw rumesponde sa gulo. Naglagay na tayo dyan ng mga pulis natin na magbabantay. Ilan sa mga kabataang nasangkot sa riot na i-turn over na raw sa Manila Department of Social Welfare. Ang iba, ibinalik sa kanilang mga magulang. Dahil minor de edad pa mga sangkot, sabi ng MPD, posibleng ang mga magulang nila ang maharap sa reklamo. Sa Iloilo City, may ilang naitalang rambulan kasabay rin ng simbang gabi. 2 minor de edad ang napaulat na nasaksak. Dahil dito, mas higpitan pa ng otoridad ang deployment ng mga magbabantay sa mga simbahan at plaza. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa umano'y maling paggamit sa confidential funds, ipinunto rin sa ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang umano'y panunuhol sa ilang DepEd officials. Report si Tina Panganiban Perez. Mga pari, mga abogado at mga miyembro ng NGO ang tumatayong complainant sa ikatlong impeachment complaint na inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi nila, kasama sa mga dahilan kung bakit dapat matanggal sa pwesto ang bise ay dahil sa anilay culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Gaya ng naunang 2 impeachment complaints, kaugnay ito sa umano'y maling paggamit ng bise ng confidential funds. The disbursements were not properly done. The use of fictitious individuals. Binanggit din sa ikatlong reklamo ang umano'y panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng DepEd na inilahad sa mga pagdinig sa Kamara. Kaugnay ito sa alegasyong nakatanggap sila ng mga sobrang naglalaman ng pera na nagmula umano kay VP Sara. It's no longer just the legal and constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President. It has now become their moral obligation to do so. We believe VP Sara committed something illegal and something immoral against the Filipino people. For us, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Ang ikatlong impeachment complaint, inendorso na ni Representative Gabriel Bordado ng Camarines Sur 3rd District at ni Aambis OA Party List Representative Lex Anthony Chris Colada. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Duterte. Pero ilang beses na rin niyang iginiit na walang naging mali sa paggamit ng OVP ng confidential funds. Dati na rin niyang itinanggi ang alegasyon ng panunuhol. Tinawag pa niyang isang disgruntled employee ng DepEd ang isa sa mga nag-aakusa nito sa kanya. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, hindi pa niya natatransmit ang naunang 2 impeachment complaints sa Office of the Speaker. At gaya ng naunang 2 impeachment complaints, ang ikatlong reklamo ay ire-review ng Legal Department ng Kamara. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Presyo ng baboy, isda, ilang gulay at iba pang Noche Buena tumaas ilang araw bago ang Pasko. Sobra umanong patong sa presyo ng bigas sa ilang pamilihan na bisto. Pangulong Marcos napuna mga isiningit daw na probisyon sa 2025 national budget. Kaya imbes na lagdaan bukas, susuriin daw muna ito ng Pangulo. Yung insertion na ginawa ay hindi naman kasama yun sa budget request. So, ano ngayon yung mga yan? Tiniyak ng Pangulo na aaprubahan ang budget bago magbagong taon. Nakolektang regulatory reset fees ng mga pribadong power utilities gaya ng Meralco, ipinasasauli na ng Energy Regulatory Commission. Tinatayang nasa 1.1 billion pesos ang total refund na dapat ibigay. Libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3 bukas. Inanunsyo ng Pangulo para maibsan daw ang gastos ng mga kababayan natin ngayong Pasko.
Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinababasura ni Pandi Bulacan Mayor Enrico Roque at dalawang kapwa akusado ang kasong rape at arrest warrant laban sa kanila. Inihain nila ang mosyon sa Caloocan Regional Trial Court. Anila gawa-gawa at may bahid politika ang paratang. Di rin daw binigyan ng pagkakataon ng mga akusado na masabihan tungkol sa kaso laban sa kanila. Labagaan nila ito sa kanilang karapatan. Hiling din nila sa korte ibalik sa prosekusyon ng kaso para muling imbestigahan. May tsansang lumakas ulit bilang bagyo ang low pressure area na dating bagyong Kerubin sa susunod na 24 oras. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan 125 kilometers east-northeast ng Surigao City. Maaring tawirin ito ang pagitan ng Visayas at Mindanao bukas. Magdudulot ito ng malawakang pag-ulan. Posible ring magpaulan sa Luzon ng Amihan at Shear Line. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang heavy to intense rain sa maraming lugar sa Mimaropa, Quezon Province, Bicol Region at halos buong Visayas at Mindanao. May mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan. Kaylin Alcantara at Kobe Paras, sweet sa El Nido, Palawan. Nag-share si Kobe ng snaps, kabilang ang kanilang boating trip. Julian San Jose, Entertainer of the Year sa 37th Aliw Awards. Best Collaboration in Major Concert, sina Julie at Stel ng SB19 para sa Ating Tinig. Breakthrough Child Performer si Zia Dantes for her Rise Up performance in a recital. Best Stand-Up Comedian si Super Tekla. Jungkook ng BTS, sinurpresa ang ARMY sa kanyang pa-live karaoke session kagabi sa Weverse. Nag-akapela pa siya ng ilang hit songs. Ang unexpected appearance ni JK pumalo ng 20.2 million views at mahigit 290 million likes. Park Seo-joon nag-thank you sa mga nakaalala sa kanyang birthday. Nag-reflect din siya sa magtatapos na year 2024. O.R. Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naisubasta ang oldest 10 Commandments tablet sa New York sa Amerika. Nabili yan sa halagang mahigit $5 million o halos 300 milyong piso. Tinatayang 1,500 years old na ang marble tablet na nahukay noong 1913 sa Israel. Nakaukit ang 10 Commandments sa Paleo-Hebrew alphabet na ginagamit noon ng mga Hudyo. Bagong taon, bagong 50, 100 at 500 polymer bills ang mahahawakan. Silipin ang disenyo at alamin kung saan pwedeng makapagpapalit sa report ni Marie Zumal. May iba na kapag tinanong kung anong gustong matanggap ngayong Pasko, cash o pera ang sagot. Kaya saktong-sakto raw ang ipinasilip ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga bagong pera. Ipinresenta kanina ng BSP kay Pangulong Bongbong Marcos ang polymer bank notes. Ito ang itsura ng mga bagong polymer bank notes o pera na makikita na natin sa sirkulasyon simula sa susunod na linggo. Bukod sa 1,000 piso kung saan tampok ang Philippine Eagle, tampok naman sa 500 peso bill ang Visayan Spotted Deer, Palawan Peacock Pheasant sa 100 piso at Visayan Leopard Cat sa 50 piso. The first Philippine Polymer Banknote series is smarter, cleaner, and stronger. Smarter because they have advanced anti-counterfeiting features and a smaller carbon footprint. Cleaner because viruses and bacteria do not survive on polymer as long as they do on paper. And stronger because they last longer than their paper counterparts.
Maaari na yang makuha sa mga bangko at magamit simula December 23, pero limitado muna sa Greater Manila area. Simula sa Enero, inaasahang masisirculate ito sa buong bansa. Pero kahit may bago ng pera, maaari pa rin gamitin ng mga lumang perang papel. Pero dahil mas matibay, mas practical daw ang polymer notes. Polymer banknotes can last up to 7.5 years, 5 times longer. And that means that we no longer need to replace them as often, saving money, cutting down on waste, and making a meaningful contribution to protecting the environment. Pwedeng ito, Pep. Bawal planchahin. Opo, plastic po ito. So talaga. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.